Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Nako, matindi. Nakakakilabot, mainit. Ito ang ating pag-uusapan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Hanggang ngayon ay marami nagtatanong kung nasaan si Catherine Camilon. Ngunit wala hong konkretong kasagutan itong ating kinaukulan na nag-iimbestiga ho. Nasaan nga ba itong si Catherine Camilon? Ito nga ba ay makakabalik pa ng buhay? Sa punto pong ito, mga kaibigan, kahindik-hindik, nakakakilabot. Dito po sa rolling ng video na ito, Catherine Camilon makakabalik ng buhay. Naku po, magandang balita ito. Iyan ang ating tatalakayin at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho. Kapag may pagkakataon po kayo, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na, tuklasin natin alamin. Samahan niyo po ako panoorin. Patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan. Pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismong yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman hong ibig ko sabihin yun ho talagang mismong nakita na yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Nagkwento nga ho daw si Kat kanya na parang nagkukwento na parang siya'y sinasaktan, gano'n. Nagkinaho sa kanya ni Kat na pag sabi ko naman minsan nung sa bahay, may inano din naman yung pasa, pero hindi naman ho yung mismong marami na. Siyempre kung yun ho naman si Manny sobrang dami na siya may mga ano-ano. Pagtatanong ako, meron din ho siyang ipinakita sa akin, yung aking anak, na sabi meron akong pasa, hindi ko alam kung saan nadali. Yun ho ang sabi niya. Ika nga, nung hindi pa nasasabi sa amin nung kaibigan ni Kat, wala ko talagang nagbabalita sa amin na ganito, may nababalita kaming ganyan si Catherine. Wala naman nakakarating sa amin na ganun eh. Dahil siyempre, kung meron ho, pero minsan ho, nagtatanong din ako kay Kat. Sabi ko, wala ka bang boyfriend? Wala ka bang kinikita pag napunta ka sa Batangas? Minsan ko na ho yung naitanong sa kanya. Wala ka ba akong kinikita pag napunta ka sa Batangas? Nagtanong, ang sagot niya ho lang sa akin, wala. Sino sa'y kitain mo? Di siyempre yung mga kasama ko. Yan ho ang naging ano niya sa amin eh. Yan ho lagi ang sagot niya sa amin eh. Na kahit na nga minsan, ba't ka ba, iisipin niyo, ba't ka ba nandoon? Eh di yun ho, may Nung una ho na inuuwi niya dito yan, ang excuse niya ho uling sinasabi sa amin, yung paliwanag niya sinasabi sa amin ay, ito ay pinahiram lang. Pinahiram lang ito sa akin nung kasamahan ko sa Balisong. Yun ho, di, siyempre, Balisong channel, yun ho, di yun. Eh di, ano pa ho, kahit medyo meron ho akong tanong, minsan ho, sasagot siya, na parang hindi ho akma doon sa tanong ko. Hindi ngayon na ho, di noong nagtagal na, nung naiuwi niya, dahil dati ho, iuuwi, tapos ibabalik niya doon, tapos pag-uwi niya, hindi na ho niya uli dala. Tapos nung may buwan na sinabi na niya na
ito ay nabili ko na. Yun ho ang sabi niya sa akin. Nabili na daw niya. Doon sa kasamahan niya sabi. Ay tapos, nito nga akong nagkaganito na iyang sitwasyon niya, nasabi din ho sa amin ng kaibigan niya na ito ho daw sasakyan na ito, ay galing mismo doon sa suspect yan. At yun ho ang sabi ni Catherine. Dahil pag sabi naman niya ho at minsan siya inihatid, ang gamit din ho daw ay yung kanyang sasakyan na ginagamit. Na ganon. Na ang sabi pa po noong kaibigan na ang tanong po daw ni Kat sa kanya babayaran ko ba ito sa kanya? Yun ho ang doon sa suspect. Opo. Ang sa akin naman daw nung kaibigan, bayaran mo para wala kang utang na loob. Di, kung hindi ka tinanggap po, di okay. Kung tinanggap po, di bayad ka. Yun ho. Dito ho sa bahay, yung ika ngayang mga ganyan na mga naghahatid na mga parang minsan ho, bali 2 beses na matagal-tagal na din ho, pero ngayon taon din ho lang na ito. Pero nakausap naman ho namin na parang sila ay nagmitlaan dito sa bahay. Magkaibigan sila, ay parang sinadya ang sikat dito sa bahay para siya makita ng personal, na nakausap din naman ho namin dito. Yun, tapos meron nung isang beses din na dinaanan lang ho daw siya para sila ay magkakilala, nag-hi ho sa akin. Yun lang ho, pero yan ho, sinabing karelasyon na yan, hindi ko ho yan nakikita. Si Katog, yan, responsable ho talaga yan bilang anak. Sa simula ho, nagkatrabaho siya. Parang naging siyang breadwinner ho ng aming pamilya dahil yung ate ho niya medyo napatigil sa pagtatrabaho. Tapos siya ho naman simula nung nakatapos ng college hanggang sa magkaroon ng trabaho sa private school, dire-diretso ho yan sa public na ito nga hong sa public school na siya. Lahat ng alam niya para matulungan kami. Siya ho ang nagpaayos ng aming simpleng bahay na pag may pera siya galing sa sweldo, binibigyan niya ho ako kahit kaunti-kaunti. Basta pagdating ho sa buhay pamilya, responsable ho si Kat. Pero pagdating ho dito sa bagay na nangyaring ito, wala ho siyang na-i-open sa amin. Ate rin, Kat, alam ko, ramdam ko sa puso ko na nandiyan ka. Alam kong hindi ito ang panahon, hindi pa ito ang panahon para ikaw ay mawala sa amin. Basta maghihintay kami, hihintayin ka namin hanggang sa makabalik ka. At magsisimula ulit tayo ng mas maayos at magandang buhay. Yung marami mong pangarap, yung marami mong sinasabi sa akin na ganito, ganyan ka, ayan, gagawin uli natin sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin, anak. So, nararamdaman ko ngayon talagang sobra kong sakit na yung luha ko, hindi ko na alam kung kailan siya lalaglag. Hindi ko na yun bang parang yung sakit na nararamdaman ko talagang pinaglalabanan ko dahil naasa ho ako na ang aming anak ay makakabalik ng ligtas sa tulong ho at awa ng Panginoong Diyos. Opo. Hanggat hindi ko nakikita ang aking anak na siya yan talaga, kung kahit meron ng mga ganyan ng mga nababalita, alam ko sa puso kong buhay ang aking anak. Yun ho ang ipinananalangin ko at ipinagmamakaawa ko sa Panginoong Diyos. Opo. Buhay ho ang aking anak. Okay, alright. Naku po, matindi. Nakakakilabot itong binitawan na mga saraysay ng nanay nito pong si Catherine Camilon. Paunawa lang po sa lahat ng sumusubaybay dito ho sa aking maliit pa na YouTube channel. Maliwanag po ang sinabi diyan ng nanay ni Catherine Camilon na siya ay malaki ang pag-asa at umaasa babalik ng buhay
itong si Catherine Camilon. Maliwanag po ha, hindi ako ang may sabi. So, kaya po nasabi natin na itong si Catherine Camilon ay babalik ng buhay, makakabalik ng buhay. Salamat naman kung makakabalik ng buhay. Inuulit ko po, tayo po ay nagbabase lang sa ruling ng video na pinapakita ko po sa inyo. Sana tinatalakay. That's why ito po ang ating tinatalakay na ito na makakabalik ng buhay. Itong si Catherine Camilon, ayon po sa kanyang mahal na magulang, ay nagbase po tayo sa ruling ng video na ating pinanood. Okay, mga kaibigan, kung ano man ho ang inyong mga opinion, public opinion, tungkol ho dito sa sinasabi ng nanay ni Catherine Camilon na ang kanyang anak ay makakabalik ng buhay. Kung ano man po ang inyong mga salubin dito, pananaw, pwede ho kayong mag-comment diyan sa comment section. Ano man ang inyong ay nga po salubin dito, opinion, ay buong puso ko hong irerespeto. But anyway, ay tayo po ay nakikiramay at tayo po ay pumapabor dito sa sinasabi ng nanay ni Catherine Camilon na ang anak niya po ay makakabalik ng buhay at umaasa. Datapuat sa puntong ito, bakit ho ako pumapabor? Ay ang malaking katanungan po ngayon, nasaan po ang katibayan ng mga kinaukulan na itong si Catherine Camilon ay wala ng buhay at hindi na makakabalik ng buhay? Kapag may katibayan ho, ang mga kinaukulan ang nag-iimbestiga dito, ay mismo po dito sa ating ikamaliit na YouTube channel, sasabihin ko na talagang hindi po makakabalik ng buhay. Ay wala hong katibayan mga kaibigan, hanggang wala po tayong proof na talagang ito ay wala ng buhay, ay diyan dapat tayo mawala ng pag-asa. That's why ako po ay pabor dito sa sinasabi ng nanay ni Catherine Camilon na makakabalik ng buhay ang kanyang anak, mga kaibigan. Yung mga magulang o dito makakarelate dahil ganong kasakit po sa isang magulang ang nangyari dito sa kanyang anak. Sana po maunawaan nyo, maintindihan, dahil importante pong maintindihan ang mga sinasabi ho nitong nga po'y pag-asa na makakabalik ng buhay ayon po sa kanyang magulang, si Catherine Camilon. Alam ko po, yung iba ay salungat ang kanilang opinion. Sasabihin nila, hindi na makakabalik ng buhay yan dahil sa ilang buwan ang hinahanap. May isang buwan na. Wala po tayong magagawa diyan kung yan po ang inyong public opinion. Hindi ko po hawak ang inyong kaisipan. But buong puso kong irespeto ang inyong mga opinion na yan. Sana ho, maunawaan nyo din at mairespeto nyo itong opinion ng kanyang nanay na ang kanyang mahal na anak ay makakabalik ng buhay dahil nga walang katibayan ang kinaukulan na nag-iimbestiga na ito ay kung buhay pa o wala ng buhay. That's why tasno na pinaninindigan ng kanyang mahal na nanay na ang kanyang anak ay babalik at magsasama muli sila, mga kaibigan. Maraming salamat at pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section ay inaanyayahan ko po kayo. Karapatan nyo po magbigay ng public opinion, basers man o hindi. Yan po ay buong puso ko hong irerespeto. Abangan po ang latest update bukas ho. Nako po, kahindik-hindi ang isa pang video na ating pakawalan tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon at ang tungkol sa asawa ni Police Major at katauhan mismo ni Police Major. Abangan po yan sa susunod nating vlog, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.